deepest gloom. Sometimes where Eden's flowers bloom by water still, or troubled sea still, 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay sa Exodus chapter 12 verses 1 to 14. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verses 13 to 14. At ganito po ang sinasabi: Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirahan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyong lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. Tayo muna'y sumandaling manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na muli kami ay iyong ginising at pinagkalooban ng panibagong kalakasan na nagmumula sa inyo. At ganun din, punong-puno ng pag-asa at kagalakan. Maraming salamat din, Panginoon, sa pribilehyo na muli mong ipinagkaloob sa amin. Ang ikaw ay aming makaniig sa umagang ito, mapapurihan at mapasalamatan. Pangunahan mo kami, Panginoon, lalo na ang iyong anak na siyang gagamitin, na siyang magsishare, Panginoon, ng iyong mga salita sa umagang ito. Itong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating teksto sa umagang ito ay makikita po natin na ang Diyos ay nagpadala ng judgment sa mga taga-Egypt. Ano pong judgment ito? Papatayin ang lahat ng mga panganay, tao man yan o hayop. At upang maiwasan ang judgment o paghatol ng Diyos ng mga naninirahan dito, ay dapat ay maglagay o magpahid sila ng dugo ng isang tupa sa kanilang doorpost o hamba ng kanilang mga tahanan. At kapag nakita ng anghel o angel of death ang nakapahid na dugo, ay lalampasan niya ang kanilang tahanan, sapagkat wala siyang kapangyarihan sa mga naninirahan sa mga tahanang iyon. Ito ang ibig sabihin ng Passover. Kapansin-pansin ito kung papaanong magkatulad sila sa ginawa ni Kristo para sa atin doon sa krus. Ang tupa ng bawat pamilya ay inialay ay isang paalaala o reminder na si Jesus ay ang kordero na inialay o sakripisyo para sa ating lahat. Kung papaanong ang dugo ng kordero ay dapat ipahid sa mga hamba ng mga pinto ng bahay, ganun din ang dugo ni Jesus na dapat ipahid sa ating mga puso. Kung tayo ay pinabanal ng dugo ni Kristo, tayo ay maliligtas sa darating na judgment. Ano po ang judgment na tinutukoy dito? Ang judgment na hahantong sa walang hanggang kapahamakan o yung tinatawag nating total separation sa ating Panginoong Diyos.
Ang pakinabang o benefit ng pagtanggap kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas ay mas nakakahigit sa anumang paghihirap o persecution sa buhay na ito. At sa iba pang mga bagay, tayo din ay pinagkalooban ng kagalakan ng ating Panginoon. Gayon din ng kapayapaan na higit pa sa ating inaakala o inaasahan. Ang dugo ni Kristo ang ating passes o ticket sa isang relasyon sa Diyos Ama na mananatili magpakailanman. Bagamat maraming tao ang aware o nakakaalam na si Jesus ay namatay sa krus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, hindi naman lahat ay tinanggap sa kanilang puso ang sakripisyong ito na ginawa ni Kristo. Nakakalungkot, di po ba? Mahalagang tiyakin natin na tinanggap na natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas natin. Dahil dito po nakasalalay ang ating eternal destiny. Maaring ipinanganak tayo sa isang Kristiyanong pamilya o nasa second or third generation Christian tayo o maging ng isang church o maging parte tayo ng isang church workers family. No, kami po, nasa pamilya po namin, both side ay marami po kaming mga manggagawa, mga pastor at diakonisa. Ngunit hindi tayo maaaring maligtas nito unless ay willing tayo na ipahid ang dugo ni Jesus sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Lastly, ang Passover ay hindi lamang one-time celebration sa Egypt, kundi ito ay isineselebrate o ipinagdiriwang taon-taon pagkatapos marating ng mga Israelita ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Nais ng Diyos na alalahanin ng kanyang bayan ang gabing iyon magpakailanman dahil gusto niyang maalala nila kung papaano sila iniligtas ng Diyos mula sa kapahamakan o mula doon sa pagkaalipin. Ang mga holidays tulad ng Passover, ang Good Friday, Easter Sunday, or even Christmas ay magandang pagkakataon para sa atin na alalahanin ang ginawa ng Diyos para sa atin. At ang mga espesyal na panahong ito o tulad nito ay napakaganda ring opportunity para sa mga magulang o para sa ating mga older generation na ituro sa ating mga anak o sa mga younger generation ang tungkol sa kabutihan, sa pagmamahal ng Diyos at higit sa lahat ang katapatan ng ating Panginoon sa kanyang bayan at sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa pagre-remind mo sa amin na dapat maalala namin lagi, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal at higit sa lahat, ang iyong katapatan sa amin. At ganoon din, Panginoon, salamat sa paalalang ito na tunay nga na dapat tanggapin ka namin na aming Diyos, personal na tagapagligtas at Panginoon namin, upang sa ganon, Panginoon, ay malasap namin ang ipinangako mong kaligtasan. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong itinataas ang aking mga kapatid na nakikiisa sa gawaing ito sa umagang ito. Nasaan man sila ngayon, anuman ang kanilang mga ginagawa, ay dalangin ko na patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang ingatan, pangunahan sa lahat ng kanilang mga inaasa, mga pinapangarap sa buhay. At ganoon din, Panginoon, aking itinataas ang iglesyang ito ng St. Paul United Methodist Church na patuloy na hiling ko, Panginoon, na pangunahan mo kami, lalo na ang mga leaders ng iglesyang ito, ang council at maging kami na mga manggagawa na iyong itinalaga, Panginoon, sa dakong ito. Patuloy na pagkalooban mo kami ng katalinuhan na nagmumula sa inyo upang mapangunahan namin ang iglesyang ito ng naaayon sa inyong naisin. Akin ding itinataas at ipinagpapasalamat, Panginoon, ang mga kapatid ko na nakarating sa kanilang mga kaarawan
At ganun din sa kanilang mga wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy na palawigin niyo ang kanilang buhay. At ganun din na i-bless mo po ang pagsasama ng bawat mag-asawa, Panginoon, na nagse-celebrate ng kanilang anniversary sa araw na ito. At patuloy din na anuman ang kanilang mga hangarin, ang hangarin ng kanilang mga puso, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob. Ganun din ang mga kapatid namin na nakaratay sa banig ng karamdaman, na nasa kanilang mga tahanan o nasa hospital sa mga oras na ito, ay akin po, Panginoon, na hinihiling na hipuin mo po ang kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, ang aming gawain, ay dalangin ko na pangunahan mo po kami at proteksyonan. Maraming salamat, itong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.